Magandang araw po at welcome sa Smart Pinas YouTube channel. Kung ikaw po ay mahilig or interested sa home automation at industrial or motor controls, dahil ang channel na ito ay para sa iyo. Ang video na ito ay part 1 sa video series na aking gagawin about industrial at motor controls at mga components na ginagamit sa controls. Kaya magsisimula pa tayo sa basic. So ang topic natin ngayon is about switch. So ano nga ba ang switch? Ang switch po ay isang electrical device na may dalawang trabaho po. Una, i-connect yung flow or path ng kuryente. Pangalawa, kabaliktaran, i-disconnect yung flow or path ng kuryente. So, yun na po yung pinaka-basic working principle ng isang switch. So, ano ang iba't ibang uri ng switch? May inihanda pa ko ditong mga iba't ibang klase ng switch. Pero based po sa experience ko, kinategorize ko siya ng tatlong uri. So, ang unang klase ng switch na babanggitin ko ay tatawagin nating mechanical or manual switch. Best example po sa manual or mechanical switch ay itong switch na to. So, malamang kilala nyo to. Ito yung madalas natin nakikita at ito yung ginagamit natin pambuhay or pampatay ng ilaw. So, bakit natin siya tinatawag na manual or mechanical switch? Kasi po, kung makikita nyo, kailangan mo siyang pindutin para gumana. Diba? Kailangan ng human intervention para gumana. So, ngayon, pipindutin mo para mabuhay or pipindutin mo para mapatay. Connect or disconnect. So, working principle ng switch, connect or disconnect. Pero ito, manual. Yun po, isang best example po ng manual switch or mechanical switch. Ibang example po dito, ito. Malamang kikita nyo rin to. So, ganun din po, kailangan din po pindutin para gumana. Okay? On or off. So, ayan. Meron din tayong push button. Switch din yan. Pag pinindot mo, magko-connect. Pag nirelease mo, di-disconnect. So, meron din tayong isang klaseng push button. Ito, pang industrial. Ayan. Connect, disconnect. Ayan. So, ito, pwede natin tawaging isang klaseng switch din to na breaker nga lang to. Pero, kung tutusin, switch din to eh. Diba? Connect, disconnect. Kasi diba, principle ng switch is connect or disconnect ng device. So, yun, pasok siya sa definition ng switch. Ito, limit switch, connect, disconnect. So, pangalawang klase ng switch, electrical operated switch. Best example po dito ay ito. Kaya po natin siya tinawag na electrical operated switch. Kasi dito sa mechanical switch, kailangan ng human intervention. Kailangan mo siyang pindutin para gumana. So, ang electrical operated switch, sa pangalan pa lang, kailangan ng electrical input o kailangan mo siyang supplyan para gumana. So, katulad po nito, ito ay isang SSR or solid state relay. So, ito po ay hindi kailangang pindutin para gumana. Kailangan mo siyang supplyan. Ayan po. Kung makikita niyo may nakalagay na input 3 to 32 volts DC. So, yan po yung kailangan niyang input supply para ito ay gumana. Kaya po siya tinatawag na electrical operated switch. So, meron din po tayong proximity switch. Yan, ito. Wala rin pindutan dito para gumana. Kailangan mo siyang supplyan para gumana. So, electrical operated switch. So, meron din tayo ditong sensor, photoelectric sensor. Yan. So, makikita nyo, wala rin siyang pindutan para gumana. So, kailangan mo siyang supplyan para ito ay gumana. Ganito rin po, ito, parehas lang to, mas maliit lang. Ganun din. Susupplyan mo siya, yan, 10 to 30 volts para gumana. Meron din tayong reed switch. Ayan. Ito ay ginagamit sa pneumatics or positioning. So, ayan. Reed switch or magnetic switch. Ayan, ito po. Kailangan din po supplyan para gumana. And lastly, ito, parehas lang ito dito, ibang design lang, pero parehas lang yan. Ayan, nakalagay ay, ayun, 10 to 30 volts din. So, yun, ito yung pangalawang klase ng switch. So, ganun din yung trabaho niya, isi-switch on or isi-switch off, connect or disconnect. Ganun lang, dalawang working principle na po ang meron din itong mga to. Doon pa tayo sa pangatlong klase ng switch. So, yung pangatlong klase ng switch ay tinatawag natin na electromechanical switch. So, ang best example pa niyan ay contactor, magnetic contactor,
at relay. So, bakit tinatawag siya na electromechanical switch? So, sa pangalan pa lang po, parang may isip nyo na kagad bakit siya tinatawag, diba? Parang hybrid siya. Electrical operated, at the same time, may mechanical movement siya. So, parang may involved na electrical tsaka mechanical. So, katulad po nito, itong contactor na ito ay, para gumana siya, kailangan mo siyang supplyan. Yan, ito yung supply niya. A1, A2. So, nakalagay na input power supply is 230 volts AC. Para mapagana mo to, kailangan mo siyang supplyan ng 220. Yun ang meron tayo. So, 220 volts para gumana to. So, pag sinupplyan mo to, sa loob nito, may mechanical movement para i-connect or disconnect yung mga terminal or yung contact. So, sa pangalan pa lang, electromechanical, may involved na electrical tsaka mechanical. Pero switch pa rin. Pasok pa rin siya sa definition ng isang switch. So, isang switch ay mag-disconnect or disconnect. So, ganun din po. Ganun din yung relay. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Walang A1, A2. So, ito yun. Yung coil niya. Ito may coil din to. Yung A1, A2. Coil yan sa contactor. Sa relay, ganun din. So, meron tayong coil para gumana to. So, pag ito pala mas maganda kita. Ayan. Ito pag sinuplayan mo yung coil niya, may gagalaw sa loob. Kaya may mechanical movement. So, ngayon, gets nyo na kung bakit tinatawag ko siyang electromechanical switch. So, ito po yung tatlong klaseng switch na madalas ginagamit sa industrial controls. So, recap lang. Ang switch ay isang electrical component na nagko-connect or disconnect ng flow or path ng kuryente. So, unang klase ay ang manual or mechanical switch. Ito mga yan. Kailangan ng human intervention, kailangan pindutin, kailangan ng physical contact para gumana. Pangalawa ay ang electrical operated switch. So, walang physical contact para gumana, kailangan mo siyang supplyan para gumana. So, ang pangatlo, hybrid. Electromechanical switch. So, kailangan mo siyang supplyan para gumana. At the same time, may mechanical movement sa loob para mag-switch or mag-connect or disconnect ng kuryente. So ngayon, na-discuss na po natin yung tatlong uri ng switches. So, ano yung i-consider natin kung gagamit tayo ng mga switch? Kahit alin man dito sa tatlong klaseng switch na meron tayo, lagi po may i-consider tayo. So, para po sa akin na ang i-consider po natin ay yung capacity or rating ng isang switch. So, lahat po yan, makikita nyo sa specification. Nakalagay naman yan kung ano yung kaya niyang i-handle na load. So, example po, ito. Ayan, nakikita natin ay nakalagay 16 amperes. So, 16 amps to 50 volts. Ito yung kaya niyang i-handle na amperahe tsaka voltahe. So, above nun, it's not safe. So, yun lagi po i-consider natin. Kahit ito, meron din to. Ayan. So, nakalagay ay 16 amps to 50 volts AC. Ayan. 20 amps 125 volts AC. So, ito yung capacity niya. So, ito meron din to. Ayan, 400 volts. Yun po yung nakalagay dyan. Hindi ko lang alam kung ilang ampere yung kaya niya. So, pwede yung i-check sa manufacturer's website. Yung nakalagay naman lahat yun dun. Katulad din ito, meron din nakalagay. So, ayan. 12 to 280 volts AC. 12 amps. So, ito yung capacity niya. So, lahat po yan, meron niya nakalagay, specification. So, bakit natin i-consider yan pag gagamit tayo ng switch? Kasi, para gumana ang isang device or isang switch, dapat pasok siya sa rating niya para hindi siya masira or hindi siya madaling masira kasi masisira din naman yan. At least tatagal siya. Tapos, at the same time, number one talaga, for safety reasons. Ayaw naman natin may masunugan or madisgrasya. So, dapat lagi natin i-consider yung capacity or rating ng isang switch.
So with that being said, ang question is, bakit natin kailangan ng mga switches na yan sa industrial controls or sa motor controls? So ang industrial controls kasi ay isang system na dinesign na predetermined na lahat nagko-coordinate yan. Paano ang predetermined? Ano ibig sabihin? Pag sinabing predetermined, alam mo na yung mangyayari kapag may ganitong scenario. Halimbawa, pinindot ko to, mabubuhay yung ilaw. Pag pinatay ko to, mamamatay yung ilaw. So, yun, isang system na yun. Kumbaga, alam mo na kapag pinindot mo, mabubuhay yung ilaw. At pag pinatay mo to, pag pinindot mo to ulit, mamamatay yung ilaw. So, yun yung isang basic overview ng isang industrial control. Pero example lang yun na makapagsabihin nyo na napaka-basic naman ng ano. Kumbaga para ma-gets nyo lang kung bakit kailangan natin itong mga to. So ngayon, sa industrial control po ay, sa motor controls, meron tayong input tsaka output. So, yung input tsaka output na yan, lahat yan ginagamitan natin ng switching. Lahat yan switching. So kung titingnan nyo yung design ng isang industrial control circuit, makikita nyo dyan, lahat yan switching. Kasi ang industrial control talaga is about switching. Lahat yan, switching yan na naka-interlock sa isa't isa na kapag halimbawa, kapag ito ay gumana, dapat ito ay hindi gagana. Tapos kapag ito naman ay gumana, dapat ito ay hindi gagana. Parang ganun. Lahat sila naka-interlock. Lahat sila may kanya-kanyang trabaho. At lahat yun involve ang switching. Kaya kailangan natin ng mga switches sa industrial control. So, balik tayo dito. May input tayo. Ito yung switch. Tapos may output tayo. Ito yung ilaw. So, pag pinindot ko ito, mabubuhay ito. Pag pinindot ko ito ulit, mamamatay ito. Ang output natin, yun yung kinokontrol natin. Na ginagamitan natin ng mga switches or mga contactor, mga relay, para makuha natin yung gusto nating mangyari sa isang system na dinesign natin. Basic example yan. Level up natin ng konti. So, halimbawa may ano tayo. May tangke tayo sa bahay. Tapos dito, may valve tayo. So, valve din to. So, ngayon, may pump tayo dito. Papunta dito sa sabihin natin isang tangke ulit. Yan. So, ito ngayon, basic example din. May tangke, may water level. Yan. High, low. So, ngayon, may basic example para maintindihan nyo kung bakit kailangan natin ng mga switches. So, sa example natin, may may tangke na may laman na tubig or halimbawa sabihin natin mantika. Tapos kapag puno na, may sensor tayo dito, malalaman nyo kung puno na, magbubukas to para i-pump niya papunta rito. So ay sabihin nyo pwede namang dito na lang para wala nang pump. So example lang naman. Okay, so tapos pag pump niya pamunta rito, syempre mababawasan to unti-unti. Pag nag-low level naman, magsasara ulit to. So, sara to, patay din ang pump. Magbubukas ulit tong valve. Ay nga pala, pag naka-high level, dapat patay rin to. So, ganun. So, para makuha mo to isang system na to na gusto mong mangyari, yun yung mga condition ng isang system. Ang condition mo ay, pag na-sense ng high level, sarado to, bukas to, buhay to. So, laglag ang tubig dito. Pag low level naman, nakasense ng low level, sarado to, patay to, buhay ulit to. So, ganun isang cycle na yun. So, ganun yung isang system ng industrial control sa motor controls. So, ngayon para ma-design mo to, para makuha mo tong basic example na to, kailangan mo ng mga input tsaka output. So, lahat yan, naka-switching yan. So, kaya kailangan natin ng mga components ito. Yan, yung mga switches na mga binanggit ko kanina. Ang industrial controls or motor controls is all about switching. So,
dapat maintindihan nyo yung basic. Kaya nagsimula ako dito sa series na video na to sa switch. Kasi dito talaga magsisimula lahat. Itong mga switch na to, yan. Lahat yan, magagamit nyo yan in later videos natin. Sa later videos na i-upload ko. Overview lang sa industrial controls at saka sa switch. So sa next video po, i-explain ko na lahat ng mga components kung paano siya gumagana. Kasi kanina, in-explain ko lang yung tatlong uri. Tapos kung bakit siya mahalaga at bakit siya ginagamit sa industrial control. Medyo boring pa tong first video na to kasi more on theory lang muna. Kasi ayoko namang ituro ko kaagad kung paano gumagana tong relay na to kung hindi ko napaliwanag ang basic principle ng relay, which is ang switch. So dapat talaga maintindihan nyo muna yung switch at iba't ibang klase ng mga switch yan. At sa mga next na videos po ay susuplayan na natin itong mga to. So pagaganahin na natin to para mas interesting, di ba? So makikita nyo pag sinuplayan natin itong mga to kung paano siya gumagana. Lahat yun, may mga timers, mga counters, kasi yun yung mga basic components. At kahit basic yung mga yun ang pinaka-fundamental components sa industrial controls. Ito yung mga relay, push button, contactors, breakers, mga sensors na to. Yan, makikita nyo yan in action kung paano gumagana yan kapag nasupplyan na. Stay tuned po sa mga susunod na videos. Sana madiscuss natin yung basic PLC. Darating din tayo doon. So may mga nakahanda ako mga programmable controller dito para sa mga future videos po ay pag na-discussan natin lahat to, pwede natin i-incorporate to. So mas maganda yan para dito tayo magsisimula sa basic, papunta tayo sa PLC at saka PLC programming. Basic lang para pag na-encounter nyo sa trabaho nyo sa planta, alam nyo na yung mga basic na gagawin. Yun lang po muna. So, salamat po sa panonood. Sana po ay nagustuhan nyo yung video at paki-like nyo lang po ng video kung nagustuhan nyo or dislike kung ayaw nyo. And paki-subscribe na lang po sa channel. And mag-ingat po tayo lagi.